Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Putot Vlog or Jax 2015 Farm. So, sa video natin ngayon, shoutout nga pala doon sa mga bago nating subscriber at saka sa mga patuloy na sumusuporta ng ating munting channel. Shoutout kay Sir Joseph Pundo. Tapos doon sa Brad, salamat sa Diyos na nanonood din pala kayo ng video ko. Doon nga pala sa sinabi mo na kailangan share ko. Talagang i-share ko lahat yung mga na-experiment na natutunan ko dito sa maliit nating sakahan, no. So pero sa video natin ngayon, ibabahagi ko na sa inyo yung yung ingredients ng calcium, boron at saka nitro na humid, So masasabi ko sa inyo na dito sa aking farm, sa aking ngayon is ito, kinain lang siya na medyo meron uod. Yan, hindi kasi natin na-sprayan ito, no? Maliliit. So pag ito lang yung kalaban mo, armyworm tawag dito, patay nga siya. Okay lang yan. Medyo hindi yan masyadong hindi yan masyadong hindi yan masyado kalaban. Ang mahirap na kalaban talaga is yung sa likod nito, yung white flies. Yun yung mahirap na kalaban. So sa ngayon, pag-usapan muna natin kung gaano yung pinagkaiba nung homemade at saka yung binibili, maliban sa financial na pag-uusap. So yung nakita ko na pinakaiba sa diferensya nila, yung pinagkaiba talaga nila, ito, hindi ka makapaganito sa synthetic ng 2 bisis mo pa lang na abunuhan. Hindi ganito yung maibibigay niya, no? Hindi kayang ibigay. Yung iba mas malalaki na dito yung dahon niya sa dalawang lagayan pa lang, no? Pero ito siya, sigurado ka na wala kang ginastos na malaki dito. So pag tatlong bisis ka na nag-apply nito, masyado nang malaki yung agwat mo doon, sa malaki na yung naging savings mo. So tara, pag-usapan na natin kung ano ba yung mga ingredients nun. Sana tapusin niyo yung video ko mga kaparmeran, pero madaliin ko lang din naman. Waste lang lahat, basura lang lahat to, yung isasabi ko sa inyo. Yung puso ng saging, basura lang yan. Yung dahon ng kakawati o Madrid cacao, basura lang din yan. Tapos yung yung tawag nito, yung alokaba man kasi ng yung waste ng itlog, yung itlog, yung alokaba man kasi yan sa amin, alokait. Ba sa Tagalog? Basta balat ng itlog, no? Balat ng itlog, basura lang din yan. Tapos yung kangkong lang yung posible na pwede mo pa sanang magamit, pero gagamitin mo na lang sa calcium boron mo yun. So ito na yung tunay na resulta. 3 bisis tayo nag-abuno. Ito yung pinagkaiba nila. Yan, yung pinagkaiba nila sa 3 bisis. Halos makikita mo yung expansion niya, mas mabilis siyang lumaki. So 50% or 25% na lang yung kailangan mo ng abuno. Mas maganda na siya kaysa sa puro lang synthetic, So dito tayo sa pag-uusapan natin, pasensya na kayo mga kaparmer kung hindi nyo makita yung materialis ngayon, kasi hindi pa naman ako gagawa, i-update ko na lang. Pero kuha sana kayo ng listahan, sana may papel kayo at saka ballpen o anong panulat. Sulat nyo na lang, So minimum tayo, tandaan niyo mga kaparmer, dito tayo dapat minimum. Dapat yung itlog, yung balat ng itlog hindi nalaga, hindi nalaga yan. Ibig sabihin prito siya.
kapag prito, yung balat noon, 'di ba? Hindi na ano 'yon, hindi na tawag nito, hindi na laga, no. 'Yon. So kuha ka ano, mag-ipon kayo noon ng hindi bababa sa dalawang tray, no. Ibig sabihin 30 pieces kasi yung isang tray, so 60 pieces ano na balat ng itlog. Yun yung dudurugin ninyo, ano, dudurugin. Minimum 'yon. Ang kasama nun sa puso naman ng saging is 3 piraso lang, ano. Minimum sa 3 piraso, ano. Sana nakasundan ninyo. Tapos yung dahon naman ng kakawati or Madrid cacao, kumuha kayo ng pure na dahon niya na walang sanga. Purong dahon lang talaga. 1 kilo, no, 1 kilo nun. Pagkatapos, 2 bigkis ng ano, kangkong. Yun yung 4 na ingredients. Minimum lahat yon. Pagkatapos, lahat yun sila yung itlog dudurugin na 3 or 60 piraso na itlog. Yung kanyang balat lang, yung laman, prituhin mo na yun. Pagkain na ng anak mo yun. Diba? Tapos yung puso ng saging, sakripisyo mo na muna, 3 piraso lang naman eh. Diba? So, slice mo ng pino, no? Slice mo siya ng pino. Tapos yung dahon ng kakawati, ano yan, hiwain din yun ng pino. Basta wag lang ano gaano ka pino, basta ma-slice lang siya, basta na-slice na hiwa-hiwa lang, okay na yun. Tapos yung kangkong, tadtarin mo na rin yun. Kunin mo yung talbos, isama mo na yung ano, yung hindi mo na mapagkinabangan na ano, na dahon. Tadtarin mo na ng pino. Tapos ilagay mo siya sa tubig. No, ilagay mo siya sa tubig. Tapos i-ferment mo siya. Tandaan niyo, ilagay niyo siya sa tubig, sa balde na mayroong takip. Huwag lang masyadong sarado kasi puputok yan. Huwag mo isara, basta lagyan, takipan mo lang na yung kanyang ano, yung chemical reaction niya sa lalabas lang. So after 15 days mo siya bago gamitin. After 15 days, tandaan po natin mga kaparmer. After 15 days bago mo siya gamitin. Paano gumamit? Ganito. Yun sa paggamit, ano, ganito. Nakita nyo siguro doon sa video ko dati. Ang pinakita ko, every 16 liters na tubig is 2 litro. Pag sa tubig, pag sa lupa ibinyag mo siya, no. Pag sa dahon, 1 liter lang, ano, 1 liter lang. Huwag kang lumagpas sa 1 liter or mas mababa sa 1 liter, okay lang. Basta wag kang sumubra kasi pag sumubra ka, sunog lahat ng dahon niyan, pati bunga susunugin niya. So, yun mga kaparmer, yun yung ating calcium, boron at saka nitro. Yun yung ginamit ko na rito. So dito sa talong natin, yung bandang itaas lang ang nagamitan, itong si baba hindi pa. So pwede ba siya i-mix sa abono? Mas maganda mo siyang i-mix sa abono. Pwede ba siya lagyan ng asin at saka abono? Pwede yan, walang masisira doon na ano. So 'di ba, basura ng iba, pakinabang ko yon. Ang ginagawa ko, para tips ko sa inyo, para hindi kayo masyado mabigatan sa pagbili, ganito, may gulay na kayo, pumunta kayo ng bikiri. Sabihin mo, pwede bang pakisipirit naman yung ano, yung balat ng itlog na ginagamit ninyo, papalitan ko na lang nitong gulay. Hindi, maganda na yun. Kung mababang loob lang, okay na yan. Yung basura nila, kuha natin yan, gamitin natin. Hayaan nyo at gagawan ko yan ng video kung paano yan talaga perfect na gagawin. Pero sa sinasabi ko, kung sundan lang ninyo, magagawa nyo na yun. Magagawa nyo na yun, kaparmer. So kung gusto nyo i-clarify, comment lang kayo dito sa video natin. So gagawan ko talaga ng video yan. Ang inaakuan ko pa kasi, in-estimate ko pa dito is yung lagayan. Yung inaantay ko, ilalagay ko na kasi sa drum yung susunod na gagawin ko. Masabi na, no, disclaimer lang, ano, masabi na nakagamit na kami niyan dati. Wala ding epekto. Maari sigurong hindi lang perfect yung pagkagawa ninyo or anuman. Pero sundan nyo yung video ko, kasi sundan nyo lang yung instruction na binigay ko na. Yun mga kaparmer.
sigurado kayo na ano yan, na may epekto yan. Huwag nyo naman sanang i-compare. Mas maganda pa rin yung synthetic. O nga, mas maganda pa rin yung synthetic. Pero yung gastos yung sinasabi ko rito. Yun, no? Yun mga kaparmer. Pwede ka pa naman mag-abuno. Mas maganda nga abunuman mo siya. Pero at least 25% na. 75% yung ikatiwala mo dun sa pulyar. Din 25% na lang yung abuno. O saan yung, sino ang mas makikita sa inyo? Kayo ba nang nagbibinta ng abuno at yung kampanya ng abuno, o ikaw mismo na nag-aalaga ng tanim mo? So yun lang sa ngayon mga kaparmer. Sana may natutunan kayo sa video natin. Balik ko lang iklaro ko lang dito. Hindi bababa sa 60 piraso na itlog yung babasagin nyo, tapos yung kanyang balat. Basta balat, ganito na lang para mas madali, no? Balat ng itlog, dalawang tray ng balat ng itlog, dudurugin, ilalagay doon sa tubig. Pagkatapos samahan ng 3 pirasong puso ng saging, kahit anong puso ng saging, basta pinuhin yung pagka-slice, ilagay din doon. Tapos 1 kilo ng dahon ng kakawati, tadtarin din siya ng pino, tapos ilagay doon. Tapos kung may kangkong, lagyan nyo ng kangkong na 2 bigkis lang. Tapos i-ferment nyo sa tubig ng 15 days. Hindi bababa sa 15 days yung gamit. Mas matagal, mas maganda. Mas matagal, mas maganda. Okay? Yung fermentation. Takpan lang, huwag sarado kasi sasabog yan. Kasi malakas yung eruption, yung chemical reaction yan. So yun mga kaparmer, sana naibahagi ko ng maayos sa inyo. Sa susunod na video ko about sa calcium boron, pati yung materials, ipapakita ko na mga kaparmer. So sa ngayon, nabigyan ko na kayo ng tips. Doon naman sa sa insecticide, ayaan nyo po, sa susunod na video, ibabahagi ko na sa inyo yung yung damo na pwede natin gamitin pang insecticide. So sa ngayon, ingatan po ng Diyos ang inyong maliit na sangbahayan, at gantihin ng Diyos ang inyong patuloy na pagsuporta sa maliit kong channel. Salamat po mga kaparmer, at ingatan ninyong sangbahayan. Salamat po sa Diyos.